Hello mga ka-Bright! Welcome back sa ating channel, and for today's lesson, pag-uusapan naman natin ang typology of information. Let's go! Ito nga palang ibig sabihin ng typology. Sa context ng lesson natin, ang ibig sabihin ng typology ay classification. Classification ng mga information na ginagamit natin araw-araw. Importanteng malaman natin kung anong klaseng information ang ginagamit natin para maiwasan ang mga fake news na nagkalat, lalong-lalo na sa social media. Subjective versus objective. Ang mga subjective information ay mga impormasyon na base sa mga personal na opinion, beliefs o mga experiences ng isang tao. Naiimpluwensya ng impormasyon na to base kung ano ang tingin ng isang tao, yung perspective o yung point of view ng isang tao sa isang bagay. Kaya ang ganitong klaseng information nagkakaiba depende sa taong magsasabi o magbibigay nito. Ang objective information naman, ito ay unbiased o impartial. So, ibig sabihin, hindi siya naiimpluwensyahan ng mga personal na opinion o beliefs tulad ng subjective. Ang objective information ay base sa katotohanan lamang o mga ebidensyang available. Ito yung mga example ng subjective at objective. So, subjective information, I think chocolate ice cream is the best flavor. So, itong statement na to ay opinion-based. Na-impluensya nito ng personal feelings o emotion. Another example sa subjective, the movie felt too long and boring. So, base ito sa personal na perception ng isang tao tungkol dun sa moving na panood niya. Sa objective information naman, chocolate ice cream contains cocoa, milk and sugar. So itong statement na to, wala nang mag-aaway pa kasi ito ay pawang katotohanan lamang. Ito naman talaga yung mga ingredients ng isang chocolate ice cream, no? So ito ay factual at it can be verified. So masasabi nating fact ng isang bagay kapag pwede siyang i-verify ng science at ng history. Another example ng objective, the movie has a runtime of 2 hours and 30 minutes. So, ito ay isang fact na measurable. So, itong mga statement na to ng objective ay hindi naiimpluwensyahan ng mga personal na opinion o belief galing sa isang tao. Factual versus analytical. Ang factual information ay objective and verifiable. Objective, alam na natin kung ano yon. Verifiable, meaning pwede nating i-verify kung totoo ba o hindi gamit ang history o science. It relies on evidence and data. So yung mga ganitong klaseng information, pine-present siya in the form of statistics. Yung mga numbers gaya ng 8 out of 10 or 50% or 70% of people. Yun yung mga data na in a form of statistics. Pwedeng dates, mga history kung kailan nangyari ang isang event, o hindi naman ay mga concrete description. Analytical information ay mas beyond pa, mas beyond simply stating facts. Ang ibig sabihin nito, may nakita siyang fact and then in-examine niya, in-interpret, and saka siya nagbigay ng conclusion. So, kumbaga nagkaroon ng analysis, kaya siya tinawag na analytical. So, meron siyang mga nakitang ebidensya, then nag-conduct siya ng analysis, in-examine niya, saka siya nagbigay ng information. Yun yung analytical. Para mas maliwanagan tayo, ito yung examples ng factual tsaka analytical. So, example sa factual information, the Eiffel Tower is located in Paris, France. So, straightforward, objective fact kasi totoo naman talaga. So, paano naman kapag analytical information about Eiffel Tower? So, ganito, in-analyze yung information, in-analyze yung fact. So, ganito yung kinalabasan. The Eiffel Tower symbolizes French engineering and cultural pride, reflecting the country's industrial prowess in the late 19th century. So, nagkaroon na ng interpretation kung bakit merong Eiffel Tower na nakatayo sa France. So, basahin nyo na lang yung ibang examples para mas maintindihan natin ang kaibahan ng factual tsaka ng analytical. Current versus historical. So, from the word itself, current, ito yung mga information na bago lang.
kasalukuyang nangyayari or nangyari na pero bago lang nangyari. So, happening in the present day or happened very recently. So, ang mga information na ito ay ginagamit para makapagbigay ng desisyon o makapag-come up ng desisyon at maging updated tungkol sa kung anumang mga latest development na nangyayari sa kasalukuyan. Yung mga historical information naman, from the word itself, again, ito yung mga information na nangyari matagal na, mga past events, trends, or data. Ginagamit to para mas maintindihan natin kung ano ba ang nangyari sa isang bagay. Kunwari, mga historical pattern. Right? Ano ang history ng isang bagay, ng isang salita, isang event. Ginagamit rin ito para makapag-develop ng broader o mas malawak na understanding ng iba't ibang current events. Ito naman ang mga example ng current tsaka ng historical. So sa current information natin, pwede natin sabihin na the latest iPhone model was released in 2024. So it pertains to recent events, it pertains also to recent development. Historical information naman, tungkol pa rin sa iPhone, the first iPhone was released in 2007. So ito ay malinaw na impormasyon tungkol sa isang past event. Scholarly versus popular information. Ang scholarly information ay ginagawa ng mga eksperto sa isang specific field. At meron silang mga target audience. So, kunwari, ang isang doktor ay magsusulat ng isang article na related sa isang sakit, tapos ang target audience niya ay mga estudyante sa medicine or sa medisina, mga estudyanteng gustong magdoktor. So, yung content ng article niya ay hindi basta-basta may intindihan ng kahit sino man. Kasi meron siyang target audience. So, expert in a specific field at meron siyang mga target audience na nandun din sa field na yon. Ang ganitong klaseng mga information ay pini-peer reviewed or ibig sabihin bago i-release sa public, kailangan mo na siyang tignan ng iba pang expert. Okay? Sasalain mo na siya bago siya ipiprint ng maramihan at i-release sa mga target audience nila. Ang popular information naman ay dinisenyo para sa lahat ng audience. Okay? Kahit sino, kahit na anong background, ibig sabihin madali lang siyang maintindihan kumpara sa scholarly na may target audience. So, kahit sino pwedeng magbasa at makaka-appreciate nito. Mga information na to ay karaniwang makikita sa mga magazine, newspaper, at mga online articles. So, madali lang makakuha ng mga ganitong klaseng information. Ang pag-release naman ito ay hindi naman masyadong strict at hindi na kailangan dumaan sa mga peer review. Okay? Simpleng tingin lang sa content or minsan hindi na kailangan ipakita sa ibang tao yung gawa ng isang tao. So, pwede na niyang i-release kagad sa public. Example ng scholarly information ay mga information na makikita sa research paper o sa thesis. Okay, so example ito, a thesis on the impact of digital learning on high school students' performance. Popular information naman, kunwari mga information galing sa or nababasa sa magazine. Ito, magazine article tungkol sa latest fashion trends o hindi naman ay isang blog tungkol sa isang home workout routine. Primary versus secondary versus tertiary information. Ang mga primary information ay mga first-hand information. So kunwari, mag-i-interview ka, kukuha ka ng information galing sa isang tao na naka-experience mismo doon sa topic na kailangan mo. Ang secondary information naman, ito yung mga interpretation at analysis sa mga primary sources. So nagkaroon or merong mga primary information, ang ginawa nila is in-interpret, in-analyze, in-examine, and then nagsulat sila kunwari, tapos binasa mo yung sinulat nila. So yung information na nakuha mo ay isang secondary information.
Ang tertiary information naman ay mga summary at compilation na ng primary at secondary information. Example nito ay ang encyclopedia o dictionary. Ito examples ng primary, secondary at tertiary information. So, kunwari, ikaw mismo ang nag-conduct ng isang research. So, yung information na hawak mo ay tinatawag na primary information. Kasi ikaw mismo yung nakakita, ikaw mismo yung nag-conduct, ikaw mismo yung naka-witness. So, kunwari meron dumating na isang tao at in-interview ka ng tao na yon at binigay mo yung information na nasa iyo. Yung information na binigay mo ay tinatawag na primary information. Ikaw ang primary source. Okay? So, yung taong nag-interview sa iyo, okay, nakuha niya yung primary information, tapos nagsulat siya ng isang article. In-interpret niya, nilagyan niya ng commentary, nilagyan niya ng evaluation. Ang article niya ay matatawag na secondary information. Okay, secondary information na. Yung tertiary information naman, ito na yung collection o compilation ng mga secondary at primary information. So, yun yung mga pagkakaiba ng primary, secondary, at tertiary information. And lastly, meron tayong tinatawag na stable at unstable information. Stable information, ito yung mga impormasyon na mahirap nang baguhin. Kumbaga, it will remain accurate over time. Ito yung mga information na importante pa rin magpakailanman. Okay, magpakailanman. O, importante habang buhay. Unstable information naman, pwede siyang magbago. Okay, depende sa factor. Maraming mga factors na pwedeng magpabago sa isang information, gaya ng date. Okay, mga update, kasi mga research, ang daming mga research na ginagawa ng mga tao ngayon, mga researchers. So, merong mga information na pwede nilang ibigay na makakapag-refute sa mga kasalukuyang information. Okay? Kumbaga, dahil sa research nila, nabago nila yung, or nakapagbigay sila ng bagong information, ng updated information. So, yung mga outdated information, yung mga information na unstable. Okay? Kasi pwede silang magbago, depende sa gagawin ng mga tao. Kasi yung knowledge ng mga tao nag-i-evolve, tapos yung mga trend nagbabago, yung mga event patuloy pa rin sa pangyayari. So, meron talagang mga information na will not remain relevant over time. Example ng stable information na mahirap nang baguhin or imposible nang magbago ay ang information tungkol sa tubig. Okay, water boils at 100 degrees Celsius at sea level. So ito ay consistent fact and it is unlikely to change. Example naman ng unstable information ay ang information tungkol sa presyo ng gold. So, the price of gold is $1,900 per ounce today. So, syempre unstable siya kasi yung information na to ay totoo ngayong araw lang. So, pwede siyang magbago depende sa iba't ibang mga factors. Putting it all together, by understanding these typologies, we can critically evaluate the information we encounter. Kasi alam natin yung mga iba't ibang klase. So, alam natin kung anong dapat gawin dun sa information na yon. Tatanggapin ba natin or ire-reject natin? We can identify its source, purpose, and potential biases, making informed judgment about its reliability and relevance. So kapag alam naman natin kung ano yung klaseng information na tanggap natin, mas magiging maayos yung gagawin natin sunod o magiging maayos yung desisyon na gagawin natin base sa information na nakuha natin. So hanggang doon na lang ang lesson natin ngayon mga ka-Bright, and salamat sa pakikinig. Okay, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, paki-like na rin ang video kung nagustuhan mo, and paki-share na rin sa mga classmates mo. So, aral mabuti. Ciao.